Dagat ng Arabia, 3 ng Pebrero, 2026. Kaunting oras na lang bago magsimula ang negosasyon na pwedeng magligtas o magpasimula ng digmaan sa rehiyon. Isang Iranyanong drone ang papalapit sa Amerikanong aircraft carrier na United States ship Abraham Lincoln na patuloy sa agresibong maniobra at hindi pinapansin ang mga babala. Agad ang naging tugon ng Estados Unidos. Isang F-35C na jet fighter ang inilunsad mula sa deck ng aircraft carrier. Lumapit ang piloto, tinutok ang target at nagpaputok ng isang misil. Nawasak agad ang Iranyanong drone, pero kung akala mo ito na ang pinakakritikal na pangyayari nung araw na yon, nagkakamali ka. Dahil hindi lang aircraft carrier ang sinusubukan ng Iran. Ilang oras lang ang lumipas, sa kipot ng Hormuz, may mas delikadong nangyayari. 6 na mabilis na bangkang pandigma ng Iran, armado ng mabibigat na machine gun, ang pumalibot sa isang barkong Amerikano, ang Stena Imperative. Isang drone na Muhajir ang nakalutang sa itaas, nagtatransmit ng mga coordinate ng real time. Kaunti lang ang nakakaalam, pero sa kipot na iyon dumadaan ang 21% ng lahat ng langis sa mundo. Ito ay isa sa pinaka-estratehikong ruta sa mundo. Samantala sa radyo ng barko, may utos na dumating sa Ingles. Patayin ang mga makina, maghanda para sa inspeksyon. Matagal nang naglalayag doon ang kapitan. Tumingin siya sa radar at nakita ang mga armadong sasakyang dagat na papalapit sa koordinadong pormasyon. May ilang segundo lang siyang magdesisyon at ikinagulat ng lahat ang kanyang pinili. Sa halip na huminto, ginawa ng kapitan ng Stena Imperative ang eksaktong kabaligtaran. Pinabilis niya ang takbo. Piniga niya ang mga makina hanggang sa pinakamabilis na kayang takbuhin ng isang kargadong oil tanker at itinuloy ang diretsyong ruta sa internasyonal na daanan. Patuloy na lumalapit ang mga bangkang Irani. Totoo ang banta, pero may nangyaring nagbago sa lahat. Ang Amerikanong destroyer na United States ship McFall na nag-ooperate sa lugar ay dumaan sa gitna ng karagatan. Hindi ito umatake o nagpaputok, basta pumwesto lang ito bilang pisikal na panangga. Sa pagitan ng mga bangkang Irani at ng oil tanker, sabay na ang mga fighter jet ng American Air Force ay nagkaroon ng ganap na kontrol sa himpapawid sa ibabaw ng kipot. Ang mga Irani biglang napansin na hindi na nila tinatakot ang isang hindi armadong barkong pangkalakal. Nasa harap na sila ng isang barkong pandigma. At simple lang ang pagpipilian. Umatras o magsimula ng isang laban na parang pagpapakamatay laban sa mas malakas na puwersang militar. Umatras sila. Ang Stena Imperative ay nakalampas ng ligtas. Walang putok na pinakawalan, walang nasawi, walang ginastos na bala. Iyan, kaibigan ko, ay tinatawag ng mga eksperto sa militar na isang napakatalinong tugon. Dahil na-neutralize ng Estados Unidos ang banta nang hindi binibigyan ang Iran ng tunay na gusto nila. Isang internasyonal na insidente, isang eksena ng karahasan para sa mga kamera at gatong para sa propaganda. Sa halip, napahiya ang Iran. Ang kanilang mga taktika ng pananakot na gumana ng maraming taon laban sa mga komersyal na barko ay tuluyang nabigo laban sa isang koordinado at determinadong depensa. Pero narito ang tanong na tinatanong ng lahat. Bakit ginagawa ito ng Iran ngayon? Bakit nila pinupukaw ang Estados Unidos ngayon pa na malapit nang magsimula ang mga negosasyon? Para maintindihan ito, balikan natin ang Hunyo 2025, 8 buwan na ang nakalipas. Noong araw na iyon, naganap ang labanan na nagbago sa gitnang silangan. Ang digmaan ng 12 araw. Sa loob ng mga dekada, may hindi binibigkas na patakaran. Hindi pa direktang inatake ng Israel at Estados Unidos ang teritoryo ng Iran. May mga pag-atake sa mga pasilidad sa ibang bansa, sabotahe, asasinasyon, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng malawakang pambobomba sa loob ng mga hangganan ng Iran. Hunyo ng 2025 ang tuluyang sumira sa patakarang iyon. Sa mga unang oras ng 13 ng Hunyo, inilunsad ng Israel ang operasyong tinawag nilang Liyong Umaakyat. Mahigit 200 jet ng Israel ang lumipad sa 5 sunod-sunod na alon ng pag-atake. Ang mga target ay mga pasilidad nuklear ng Iran, mga base militar at mga imbakan ng misil.
Nakakawasak ang operasyon. Ang mga ahente ng Mossad na nakapasok sa loob ng Iran ay nag-disable ng mga sistema ng depensa sa himpapawid bago ang unang pambobomba. Ang mga drone na minamaniobra ng mga operator sa Iran ay sumira ng mahalagang infrastruktura sa unang minuto. Pagsikat ng araw noong 13 ng Hunyo, 30 general ng Iran ang patay at 9 na siyentipikong nuklear ang napatay. Ang programang nuklear ng Iran na inabot ng mga dekada at daan-daang bilyong dolyar para maitayo ay wasak na. Gumanti ang Iran at gumanti ito ng matindi. Mahigit 550 ballistic missiles ang pinakawalan laban sa Israel. May ilan na nakalusot sa depensa, tumama sa Tel Aviv, tumama sa mga residential area, pero karamihan ay na-intercept ng Iron Dome systems at ng tulong ng Amerika. Sa loob ng 12 araw, nagpalitan ng mga atake ang Israel at Iran. Inside shaking buildings. At pagkatapos, noong ika-22 ng Hunyo, pumasok na ang Estados Unidos sa digmaan. Ang mga B-2 na bombers na halos hindi makita ng radar ay umatake sa 3 nuclear facilities ng Iran, Natanz, Fordo at Isfahan. Mga espesyal na bomba na kayang tumagos ng metro-metrong konkretong pader at lupa ang sumira sa mga underground na complex. Ito ang unang beses sa dekada na direktang inatake ng United States ang teritoryo ng Iran. Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga misil sa base militar ng Amerika sa Al Udeid sa Qatar. Sa unang pagkakataon, direktang naging target ng Iran ang mga tropang Amerikano. Walang nasawi at namagitan ang Qatar para sa tigil putukan. Noong Hunyo 24 inihayag ni Pangulong Trump ang pagtatapos ng digmaan ng 12 araw. Ngunit iniwan ng labanan ang Iran na lubos na wasak kapwa sa ekonomiya, militar at psikolohikal. Ang mga pasilidad ng enerhiya na dati nang nasira ng pambobomba ay nagdulot ng madalas na brownout. Huminto ang mga pabrika, natigil ang kalakalan at biglang tumaas ang implasyon. At noong Enero ng 2026, lumabas sa mga lansangan ang mga mamamayang Iranian. Libu-libong mga nagpoprotesta ang humihingi ng pagbabago. Tumugon ang rehimen ng matinding karahasan. Libu-libo ang napatay, daan-daang libo ang inaresto. Nagbanta si Pangulong Trump ng interbensyong militar, ngunit kalaunan ay nagbago ng tono. Sa halip ng mga bomba, nag-alok siya ng negosasyon, isang kasunduang nuklear. Iyan ang dahilan kung bakit nang-aasar ang Iran ngayon. Tinitingnan nila kung hanggang saan kayang pumunta ni Trump. Atake ba siya dahil sa drone, sa mga bangka, o gusto lang niya ng kasunduan? Pagsubok sa hangganan ang mga pang-aasar na ito. Nais ng Iran na makita ang determinasyon ng Amerika bago pumasok sa negosasyon na nagdadala sa atin sa taong mamumuno rito. Sa panig ng Amerika, Steve Witkoff, isang tycoon sa real estate. Hindi siya career diplomat at walang karanasan sa nuclear weapons. Pero pinili pa rin siya ni Trump dahil dito. Tinuturing ni Witkoff ang geopolitics na parang negosyo, presyon, kakayahang makipagtawaran, mga alok at mga kontra-alok. At siya ay naglalakbay ngayon sa rehiyon, nakikipagpulong sa mga lider ng Israel, Arabia Saudita at United Arab Emirates. Kinokoordina ang mga posisyon at inihahanda ang lahat. Kaya, ano nga ba talaga ang nakataya sa mga negosasyong ito? Magsimula tayo sa usaping nuklear. Para maintindihan ang problema, dapat alam mo kung paano gumagana ang uranium enrichment. Ang natural na uranium ay may 0.7% ng uranium-235 na siyang uri ng uranium na maaaring magdulot ng nuclear reaction. Para magamit sa mga planta ng kuryente, kailangan mong payamanin ito hanggang 3 hanggang 5%. Ito ang tinatawag nating mababang enriched na uranium na mas ligtas at mas madaling kontrolin. Pero para sa nuclear na bomba, kailangan mo ng 70% pataas. Iyan ang uranium na pangmilitar, kaya dito nagkakaproblema. Ang pinakamahirap na trabaho ay ang pagtaas mula 0.7% papuntang 3.5%. Kinakain nito ang halos 70% ng lahat ng teknikal na pagsisikap. Ang pag-angat
Mula 3.5% papuntang 20% ay mas mahirap pa. Pero paano naman kung mula 60% papuntang 90%? Ang pagtalon na ito ay maaaring gawin ng mabilis sa maliliit, tagong pasilidad na mahirap matukoy. Iyan ang dahilan kung bakit ang stock ng Iran ng uranium na na-enrich sa 60% ang pinakamalaking panganib. Bago ang digmaan ng 12 araw, sapat ang uranium ng Iran para makagawa ng 9 na nuklear na bomba. Nasira ng pambobomba ang bahagi ng stock at mga pasilidad ng pagpapayaman, pero hindi lahat. Ngayon, may nakakagulat na alok ang Iran. Ayon sa mga source mula Amerika at Iran na nakausap ng New York Times, ang kalihim ng National Security Council ng Iran, Ali Larijani, ay naglakbay papuntang Moscow at nakipagkita kay Putin. Malinaw ang mensahe, handa ang Iran na ipadala ang kanilang stock ng enriched uranium sa Russia, katulad ng ginawa nila noong kasunduan noong 2015. Pero may iba pa. Tinitingnan din ng Iran ang panukalang internasyonal na konsorsyum. Sa panukalang iyon, titigil ng tuluyan ang Iran sa pagpayaman ng uranium sa kanilang sariling bansa. Sa halip, isang grupo ng mga bansa tulad ng Russia, China, Saudi Arabia at United Arab Emirates ang magbibigay ng enriched uranium sa Iran para sa kanilang mga planta ng kuryente. Gagawin ito sa isang pasilidad na binabantayan ng internasyonal na tagamasid. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng nuklear na enerhiya ang Iran, pero makakasiguro ang mundo na hindi sila makakagawa ng bomba ng palihim. Malaking konsesyon ito dahil inaalis ang kakayahan ng Iran na magpayaman ng uranium ng walang supervision. Pero malinaw nang sinabi ni Steve Witkoff ang posisyon ng Amerika. Zero enrichment sa loob ng Iran. Hindi pwedeng magkaroon ang Iran ng kahit anong kakayahan, kahit 1% lang, na magpayaman ng uranium sa teritoryo ng Iran. Malaking kahilingan ito. Para kay Ayatollah Khamenei, ang pinakamataas na pinuno ng Iran, ang nuclear program ay itinuturing niyang soberanong karapatan at depensa laban sa pananakop, kaya parang pagsuko ang pagpigil dito. Ang pagsuko sa presyong militar ay ituturing na kahinaan at ito ay mapanganib para sa rehimen na ginugulo ng panloob na protesta. Pero ang issue ng nuklear ay hindi lang ang tanging problema. Gusto rin ng Israel at ng Estados Unidos na limitahan ng Iran ang kanilang programa sa ballistic missiles. At narito ang dilema ng Iran. Sa panahon ng digmaan ng 12 araw, tuluyang pumalpak ang mga air defense ng Iran. Nawasak agad ang mga sistemang Ruso na S-300 na dapat poprotekta sa himpapawid ng Iran sa unang mga minuto pa lang. Ang mga pasilidad nuklear na nakabaon sa ilalim ng toneladang konkreto ay napasok ng mga bombang Amerikano. Pero paano naman ang mga ballistic missile ng Iran? Ang ilan ay gumana, ang ilan ay nakalusot sa depensa ng Israel. Tumama sa Tel Aviv, tumama sa puso ng Israel. Para sa Iran, ang mga ballistic missile ang tanging sandata na napatunayang may epekto. Ito na lang ang natitirang tunay na paraan ng kanilang proteksyon. Parang tuluyang pagdidisarma ang pagsuko sa mga ito. At ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, si Abbas Araghchi, ay nagsabi na sa publiko na ang mga ballistic missile ang pinakamaasahang paraan ng depensa ng bansa at hindi ito maaaring pag-usapan o ipagpalit. Isa itong ganap na pulang linya. Iba ang pananaw ng Israel dito. Sa pananaw ng Israel, ang isang kasunduang nuklear na iniiwan ang arsenal ng mga missile ng Iran na buo ay walang naresolba. Patuloy pa ring banta ang Iran sa Tel Aviv at may posibilidad silang umatake, kaya hindi matatanggap ng Israel ang mamuhay sa ilalim ng ganitong panganib. Habang nag-uusap ang mga diplomat sa saradong silid, tuloy pa rin ang kilos ng makinaryang militar ng Amerika. Nananatili sa rehiyon ang United States ship Abraham Lincoln kasama ang 3 destroyer at mga esquadron ng fighter jet. Ang mga Patriot na sistema ng depensa laban sa misil ay inilipat papunta sa mga base sa Golpo. Isa itong pagpapakita ng matinding lakas at may 2 layunin. Una, binibigyan nito ang Estados Unidos ng mas malaking kapangyarihan sa pakikipagnegosasyon. Kapag umupo ka sa mesa na may mga aircraft carrier,
bomber at mga sistema ng depensa sa himpapawid na nakapwesto sa kabila ng golpo, mas mabigat ang iyong mga hinihingi. Pangalawa, kung hindi magtagumpay ang negosasyon, handa na ang lahat para sa operasyong militar. Isang bagay ang naging malinaw sa insidenteng ipinakita sa simula ng video ay ang matalinong tugon ng United States ship McFall. Noong Pebrero 3, naglaan ng oras. Panahon na para diplomasya at para manaig ang mas malamig na ulo. Pero nauubos na ang oras na yon. Ang negosasyon ay tumatagal lang ng ilang oras, hindi linggo. Si Steve Witkoff at Abbas Araghchi ay maghaharap. Naroon din ang mga kinatawan mula sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt at Turkey. Alam ng lahat ang nakataya. Maaaring magdala ng makasaysayang kapayapaan ang isang kasunduan. Ang deadlock ay maaaring magdulot ng matagal na labanan at isang pagkakamali ay maaaring magsimula ng pinakamapaminsalang digmaan sa gitnang silangan sa mga dekada. Ang nangyari sa kipot ng Ormuz ay isa lamang pagsubok, ngunit sa susunod, maaaring hindi na ito mangyari sa parehong paraan. Ang tanong ngayon ay kung magagawa ba ng diplomasya na kumilos ng sapat na mabilis upang maiwasan ang pinakamalala. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Sa palagay mo ba magkakasundo sila para sa kapayapaan? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa gitnang silangan ngayon, ibahagi mo ito sa iba na kailangan ding malaman at mag-subscribe ka sa channel para masubaybayan kung paano magpapatuloy ang kwentong ito sa mga susunod na oras at araw. Hanggang sa susunod na video.